Magandang araw muli mga kaibigan. So ngayon tutuloy natin yung overview natin sa South Long Haul Project ng PNR at ng DOTR with the help of China Railway Design Corporation. So yung South Long Haul project proponents to, yung mismong pinaka project management office nito ay ang Department of Transportation, DOTR, and then the Philippine National Railways o PNR. Ngayon yung PMC o yung project management consultant, so sila yung consultant, sila yung nag-design ng basic design ng South Long Haul, which is China Railway Design Corporation. So yun. Then yung mismong build and design and build na contract, ang mismong gagawa o magko-construct ng mga actual na mga railway alignment at saka mga station, lahat ng mga kakailanganin para dun sa mismong mga rail infrastructure ng South Long Haul ay ang joint venture. Foreign Assisted Projects and PNR South Long Haul Project. So ito yung mga invitation to bid. Bago ito yung contract, copy ng contract. Bago ito yung mga drawings. So nandyan, pag binuksan yan, nandyan yung mga drawings para sa project, no? Available siya, kumaga, ipinablish naman siya ng PNR and DOTR. So ito yung mga yan. So yung profile and alignment, nandyan yung mga maps o yung ng alignment, tsaka yung mga stations and etc. tungkol sa South Long Haul. Still available, so pwede pa rin siyang i-download. So nasa Google Drive siya na pre-provide ng DOTR at ng PNR. So nandyan siya. So ngayon, titingnan natin yung titingnan tayo ng isa sa mga profile ng alignment dito.
So dito, naka-indicate kung gaano kalapad yung alignment na yung pinaka right of way na kanilang kukunin. So, itong blue, ito yung old alignment ng PNR. Ngayon na nag-divert sila doon para mas maging smooth yung curves ng rails para ma-achieve nila yung design speed na 80 kilometers per hour and up to 160 kilometers per hour. So, i-zoom in natin. Ito yung map. Then, kung makita nyo dito, nakalagay dyan ay 20. No? So, ang ibig sabihin yan ay 20 meters on this side ng rail. No? And then, dito naman ay 21 on this side of the rail. So, on this particular alignment, particular area, ang lapad ng right of way na kinuha nila ay 41 meters. So, at pinag-add lang nila. Ngayon, meron din naman na mas malapad pa, tulad nito. 33 on this side, yung center line ng rail. Dito naman 25. So, bali 58 meters yung nakuha nilang row dito. So, ito yung green. Yan yung row na i-acquire or na-acquire na nila para sa South Long Haul. Magtingin pa tayo ng isa. Mas makita natin yung reference. So, ito yung simula sa panlig. Ito yung doon na sa may, ito yung Calamba, currently Calamba Station. Then ito yung alignment niya. Ito yung papunta ng kung di ako nagkakamali, Pabatangas. Tama ba? Tama ba? Pabatangas. Then ito naman yung sa site ng bagong site sa may malapit sa Coliseum sa may Calamba. So makita natin, zoom in mo. Ito yung blue, ito yung actual row, yung current row ng PNR. Ngayon mag-a-acquire pa sila ng additional row dito sa area. Ngayon pwede natin yan tingnan dun sa Google Earth or Google Maps dahil sa may malapit. So ito yan, yung area na yan. Dito yan. So kung makita natin, malapit yung doon, malapit dito sa area to. Tingnan natin dun dito sa tabing kalsada hanggang dito sa bahay na nandito, wala dito sa harapan itong bahay dito. So susukatin natin yan wala sa harapan ng bahay dito hanggang dito sa bahay na to. Susukatin natin yung area na yan. Nasa 30 meters nakalagay yung row. So, base dun sa alignment na yon, mukhang pati itong mga properties dito ay makukuha sila ng South Long Haul. No? Bukod pa dun sa NSCR na ilalagay din dito. So, yan yung pinaka row na sasakupin nila. Additional row.
So yan yung minimum, 30 meters. Dahil pagdating naman sa mga station, so meron din dito yung profile ng station sa layout plan ng mga station. Halimbawa, itong Los Baños Station. Hindi dito naka-indicate tayo sa itong future station ng Bopal. Makikita natin dito, ang sasakupin niyang row ay 49.5 yun sa isang side niya. And then yung sa isang side niya ay 15. So, more than ano siya. More than 60 meters, no? Yung sasakupin niya nung lapad nung sa main station. So, itong Bukal Station, future station to. Hindi pa ito agad itatayo dito sa area na ito. So, yun yung isang feature niya. 30 meters yung minimum or maximum na nasa 200 meters yung sasakupin ng right of way niya. So kung merong sa area ninyo na nag-inspect or nag-survey na yung minimum na sasakupin na right of way ng PNR South Long Haul ay 30 meters. So, isusunod naman um, na features niya ay yung rail tracks niya. So, ang gagamitin niya ay standard gauge na truck. No? Yung current na ginagamit niya ngayon ng PNR ngayon ay narrow gauge. Papalitan na to ng standard gauge o yung mas malapad na trucks. Ito yung halimbawa ng standard gauge ay yung ginagamit ng LRT1, ginagamit ng MRT3 na trucks. Ganun siya kalapad yung spacing ng mga relays, mas malapad yung spacing niya kumpara dun sa spacing ng relays um, ng PNR, no? So, ang purpose nito para mas maging stable yung takbo ng tren at higher speeds, no? Although yung narrow gauge, kaya niya yung mas tight na curve. Kaso, may limit yung speed niya para maligtas siya makapag-travel dun sa narrow gauge. At least itong standard gauge ay ma-attain niya yung mas mabilis na speed gamit itong standard gauge. At pinopose na ng NEDA na starting na dun sa mga future railway projects ay standard gauge na ang gagamitin nila. Rail type, no? Yung sa gauge type ng mga future na rail projects. And then, single track o one track railway configuration. As of now, ay single track yung gagawin nila muna. Although, ito yung example nung embankment nila, single tracks muna. Although yung right of way, yung lapad ng right of way ay capable naman. Pwede siyang igawing dual track in the future. So yun yung isang feature niya, no? Pwede siyang maging dual track dahil kaya namang i-accommodate ng lapad nung row nung right of way. Yung mismong dalawang tracks, no? So next naman ay yung alignment structure niya. So 83.31% will be embankment or subgrade and 11.97% will be bridged and viaducts. So
83% ay mga embankment, no, o subgrade. Kumbaga ano lang siya, at grade yung kanyang configuration. No? Hindi siya naka-elevate. Hindi kagaya nung sa NSCR. And then single track initially. Yung kanyang composition, ay kanyang alignment muna. No? Then dito sa basic design report, pinakita rin nila yung possibility na maging dalawa yung rail track niya in the future. So, pwede siyang expand into dual track in the future. So, makikita nyo dito. Ito yung current. Yan yung current na configuration. In the future, pwedeng dagdagan yung embankment niya. Then, kung hindi suitable yung sa row niya, lalagyan ng parang protection ng parang wall niya. Okay? Para hindi mag-erode yung embankment. No? Depende sa location, no? Depende sa area. So, pwede siyang dagdagan. Pwede siyang expand in the future pag capable na ang bansa na mag-provide ng enough funds para sa expansion, no? Or yung demand ay mas lumaki. Pwede rin naman kung hindi naman siya suitable yung mismong row, mag-a-acquire sila ng bagong row sa tabi. Ganito rin, magdadagdag sila. Magkakat ng additional soil dito para maka-accommodate yung second track. So, 11% ay bridge and viaducts. So, may mga section din na syempre meron siyang bridge. No? Ito yung initial configuration niya. Single track. And then pwede rin siya expand into dual track in the future. Pag nandun na yung demand, no? Either magtatayo sila ng additional na mga viaducts para sa bridge, no? Para dun sa katabi ng existing na bridge. So yan, in the future, ganyan yung pwede lang gawin. Yan yung isang example ng bridge. So, dito naman, merong 22 stations with 1 reserve station located in strategic areas within the alignment. So, tingnan natin dito sa mapa natin. May 22 stations na included sa package 1. Then, ang reserve station ay Bukal Station. So, yung Bukal Station, the future pa to. So, hindi pa ito kagad itatayo. So, yan yung mga stations na kabilang. Ito yung diniscuss ko nung dati dun sa mga station locations yung previous video ko dati. So, yun yung mga locations nila. If you want to know yung mga locations, pakipanood na lang yung dati kong video tungkol dito. So, yung meron naman din possibility kung talagang may demand, pwede silang magdagdag pa ng mga stations, no? Kung kinakailangan sa certain area. No? So, yun. And then, meron silang mga depot. May 2 depot na located sa San Pablo City at saka sa Daraga Albay na pwedeng gumawa ng major rolling stock repair and maintenance activities. No? Sa San Pablo,
makikita niyo malaki yung masasakop ng libo, no? So ito yung basic design, no? Kasi yung mismong bidder na na-awardan, sila yung gagawa nung mismong design nung mga yung detailed design sila na yung gagawa. No? Kasi design and build ang ano nito, ang contract nito. So ito yung basic design, ganyan yung layout nung dun sa San Pablo. May stabling tracks bago may mga maintenance, workshop, bago may wheel reprofiling din. So lahat ng mga kakailanganin para sa maintenance ng mga rolling stocks. Ito yung sa San Pablo. Bago meron din dito sa Daraga. Ito yung sa Daraga. Ano ba? Ito sa pinaka-end ng package 1. So makikita nyo, katabi siya nung mismong station ng South Long Only sa talaga. In proximity lang siya. Ito yung dun sa Dalaga Albay. Then ito yung station ng Dalaga. Dito yung station. Then ito yung mismo depot dun sa area na yun. So, next naman, maglalagay rin sila ng mga barriers, safety barriers o protective fence within the row, no? Although, sa haba ng row, ay we'll have to see kung lahat nga malalagyan yan. Ito yung example ng pwede na ilagay na fence, no? Steel mesh na fence. Bago ito yung example ng tsura niya. Although, sa mga lugar na mga medyo remote area hopefully na hindi ito pag-interesan ng mga ilan nating kababayan, ano. Ito naman para maprotektahan yung mga kababayan natin against dun sa dangers ng baka masagasaan sila ng tren, no? Kaso hopefully nga hindi sila hindi pag-interesan, no, itong mga fences na to. So, let's see kung lahat ng row ay malagyan nila, no? So, access roads. May mga access roads silang gagawin papunta sa stations, no? Na dudugtong nila yan sa mga roadways within the vicinity, no? So, ito yung example ng mga access road. So, dito sa Pagbilao, ito yung mga access road na gagawin nila. Na kadugtong yan, ito yung isang access road. Meron din access road dito kadugtong ng mismong roadway, no? Kaya yun yung kanilang mga uh, example ng gagawin nila towards yan sa station. So may access para makapasok at makalabas ng station. So meron din naman dito sa Gumaka, yung sa bagong station ng Gumaka, meron din silang access road na gagawin dito. Ito. May kadugtong siya ng kalsada. Ito rin. Access road din. In coordination with DPWH, syempre. Kasi mag-i-interface yan sa mga roadways ng DPWH, no? Dito rin sa Lopez, yan din, meron din siyang access road. Most ng mga stations, meron silang mga access road na ilalagay para dun sa mga may access yung mga passengers papunta at palabas ng station.
So, train speed. So, ang design speed para sa commuter ay 120 up to 160 kilometers per hour. So, big upgrade mula sa 50, 40, eh, pag sineswerte 60 kph na speed ng mga tren, no? Although siguro sa mga open section talaga, sa mga walang masyado mga mga bahayan, na-achieve siguro up to 90, no? Pero dahil sa current na relays na narrow gauge ay may limit, hindi pwedeng maabot ng gantong speed without endangering the actual mga passengers at mismo yung train, no? Sa freight naman, ang design speed ay 80 to 100 kilometers per hour. And then local section, sa mga maraming bahayan, mga well-built areas, ay ito yung design speed niya, 80 to 100 kilometers per hour. So kung titingnan natin dito, meron siyang, may list siya dito ng design speed, ano? So ito yung mga kilometerage niya. Then ito yung mga design, yung mga speed restriction niya. Una dito. So yan. Then i-plinat ko yan dun sa pinaka-map ng SLH. So kung titingnan natin, sundin natin dito. So from this area, mula doon sa Banlig, bago makarating ng Los Baños, ang design speed niya ay 80 to 100 kph. Kasi itong alignment na to ay maraming mga establishment kabahayan dyan, no? So, medyo dahan-dahan lang sila dyan. Although 80 kilometers per hour, mabilis na yan, no? Then, pagkalagpas doon, 120 kilometers per hour bago makarating ng San Pablo. So, from this point up to this point, no? So, tingnan natin doon sa list. So, mula doon sa point na to, sa kilometer 67 plus 350 meters up to sa kilometer 80 plus 200 ay 120 speed. 120 kilometers per hour yung speed niya. Then after that, dahil dito ay halos ano lang naman, flat yung terrain dito, ay i-achieve nila yung maximum na 160 kph dito sa section na ito papuntang Lucena. Then after that ay bababa sila na 120 kph dito papunta dito sa area na to. Then pagdating dito, paglagpas ng Agdangan, dahil nga yung alignment na dito ay iiwasan nila yung Gumaka area, gagawin tong halos itong section na to halos straight lang siya, although may mga curves na. Pero 160 kph yung kanyang magiging speed dito. So ito yung from this point, 160 kph siya. Then pagdating dito, paglagpas ng Gumaka all the way up to Tagkawayan, bababa niya yung speed niya na 120 kph. Dito sa mga area to, iniwasan nila yung mga major na curve na mga alignment, no? Then pagdating ng Tagkawayan, bababa siya ng 80 kph. Kasi nga nakalagay sa note dito, in order to use the existing, para magamit yung existing row at saka para mabawasan yung demolishment sa Tagkawayan Municipality. So, bababa lang yung speed dyan sa area na yan. This speed are for the commuter trains, no?
So, after ng Tagkawayan, babanat ulit sila ng 120 kph passing Ragay and Lupi. No? And then, paglagpas ng Lupi, bababa sila 100 kph ulit. Para mas magamit yung existing row. No? Although may mga curves pa rin dito, pero inalis na nila yung mga sharp curves para maabot niya yung speed na yan. Then after that, 120 kph, dadaan na mula padadaan ng Sipokot at Tigmanan. And then pagdating ng Pamplona, maximum ulit ay 160 kph. So yun naman mga speed na yan, syempre depende kung ano yung situation at ano yung condition ng mismong row, no? Hindi naman constant na ganyan yung magiging speed nila. Yan yung maximum speed na permissible sa ah, section na ito, no? So, and then paglagpas ng Pulanggi, pababa sila 120 kph hanggang doon na sa may talaga. Madaanan, Ginubatan, Ligaw. Then, sa talaga, 120 kph yung kanilang magiging speed. So, yan yung design speed, no? Design speed sa mga section na yan. So, syempre, nakabase pa rin talaga kung ano yung condition at that time nang natakbo sila. At kung ano yung sitwasyon, no, sa mismong area, yun yung magdidictate kung ano yung magiging speed nila. Yan lang yung mga maximum allowable speed yan sa area na yan. Para mas mapabilis yung biyahe ng mga train. Okay. So, yung rolling stock naman o yung mga train, gagamitin passenger train ay diesel electric multiple unit or DEMU. Para naman sa freight ay HXN series yung gagamitin nila. No? So, ito yung example ng DMU. Ito yung dating pinakita sa balita na in-order ng PNR para sa South Long Haul. So, itong particular na DEMU nito, diesel electric multiple unit na ito, ay para sa express. Itong anong to. So, may 3 car configuration ito. So, meron siyang business class, meron siya second class, meron din siyang first class. Mostly express para sa may mga lalagpasan siyang mga station. Hihinto lang siya, titigil lang siya dun sa mga major stations, no? And then para naman sa freight, ang gagamitin nila HXN series. Ito yung example niya, pero syempre depende sa design na kaya i-orderin ng PNR. Maaaring hindi na ganyan yung itsura niya. Ito yung currently na ginagamit sa China. Ito yung HXN series nila na cargo train, freight train. So ito yung mga parameters. So para sa DMU. Then ito yung para naman to sa 8-car configuration, no? May 4 motor cars and 4 trail cars. Maximum design speed niya ay 160. And then 16 tons yung axle load niya. So yan yung mga kanyang parameters, no? Ito naman yung para dun sa brake. So maximum speed niya ay 120. Pero implement sa kanya ay 80 kilometers per hour, no? Yung speed niya. Then drive type niya ay AC and DC to AC again. AC yung pinaka traction niya. Then axle load is 25 tons. Diesel power. So yan yung pinaka yung locomotive na hila ng mga cargo.
So, sa mga station list nga pala, ito yung mga list ng station niya. Then, ito yung kung ano bang klase, kung ano ba yung elevation ng station. No? Banlik, Bukal. Banlik station and Bukal station will be elevated. No? Elevated station. Then, mga mostly ay naka ground level yung station. Lucena station will be an elevated station also. Then, yung the rest ay po ground station na. So, ang pinaka malapit na distance ng between station ay Banlik and Bukal. Yun ang pinaka malapit. At ang pinaka malayo naman ay Pagbilao to Agdangan. 36 kilometers ang pagitan nila. Yung Banlik at Bukal ay 4 kilometers lang yung pagitan nila. Yun yung pinaka malayo at pinakamalapit na pagitan ng station. So, sunod naman, yung signaling system na gagamitin ay ETCS Level 1. So, yung signaling system ay para sa safety and then para makontrol yung mga tren at maiwasan yung banggaan doon sa line. No? So, ito yung example ng Level 1 na ECTS. No? So, may mga sensor na ilalagay sila doon sa rails which mapipick up nung detector doon sa na nasa tren, no? Nasa mismong tren. And then, yun yung magre-report ng position at saka signal. And then, ibabato yun doon sa system na nasa tren. Malaman nila kung pwede ba silang dumaan dun sa area na yon. Kung meron bang isa pang tren na nandun din, no? So at least ma-detect nila yon. Then yung level 1 kasi ay kung pwede pa siyang isama sa traditional na signaling system, no? So sa ngayon yung level 1 ay naka siya dun sa mga trackside signals, no? Nagbibigay ng visual signals dun sa operator ng train, no? Ngayon ang kaibahan nito dun sa level 2 na ginagamit naman ng NSCR, na yung NSCR ang gagamitin niya ETCS level 2, na kung saan ay yung track data at position reports ay sinesend sa kanila through GSMR o radio signals, no? Mula dun sa radio block center. So may nagsesend sa kanila ng mga data na yon, then makikita dun sa console ng tren. Ngayon, kailangan pa rin yung mga tinatawag nitong Eurobalis, tawagin, kung saan yung pinaka sensor niya, no? Para kung malaman ng operator kung nasaan yung position niya. So yung mga Eurobalis na yon ay ganito yung itsura niya. Then may sensor sa ilalim ng tren na pag dumaan siya dyan, malalaman niya yung data ng kanyang position, no? Doon sa linya.
yung pinaka alignment niya. And then dito siya sa may coastal line, no? Then meron pang curve dito. So, noon, siyempre, hindi naman nila target yung speed na 160. So, and then iniwasan nila yung mga natural na hazards. Kaya ganyan yung naging alignment niya dati. So, ito na yung bagong alignment na gagawin nila. So, yung mga yan, i-acquire nila yung mga right of way dyan, no? Kagaya nung sa pinakita ko nung last na video ko para dun sa mga barangay na madadaanan ng alignment ng South Long Pole. No? So, yun. Mostly naman ay gagamitin naman nila yung kung ano yung existing na right of way na. Kasi syempre, para makabawas din sa bibilhin na row, no? I-rehabilitate nila. And then, sabi dito, yung ibang railways, hindi na nila gagamitin dahil mga sharp curves nga. Kagaya dun sa pinakita ko sa Gumaka. Hindi na nila gagamitin yung row na yun. Although, hindi nila gagamitin yung rails, ay yung mga yun ay pwedeng gamitin as feeder or branch line. Ano? Dito nga, isang example, uh, dito sa Legazpi. Panoorin natin to. No? Ang PNR South Long Haul mula sa Metro Manila hanggang sa Matnog, Sorsogon. May plano din siya sa hindi na magagamit na lumang alignment ng PNR Narangal-Legazpi na lalagyan ng commuter tramway. New PNR South Long Haul is now being undertaken. With it will come a new alignment for the railway, and it will not pass Kamalig and Legazpi. Along the old PNR line, in the Legazpi, Dalaga area, from Peñaranda up to Puyat, we will endeavor to set up a Metro Legazpi tramway system. So, yun, no? Yung may balak silang gumawa ng metro tramway dun sa hindi na magagamit na line ng PNR dito sa Legazpi area, no? So, sa halip na i-dismantle nila, gagawin nila, i-rehabilitate nila, gagawin nilang local tramway. Then, may connection to, magkakaroon sigurado to ng connection dun sa Daraga, no? Daraga line, Daraga station. No? So, yan yung isang example na yung mga old, unused lines na pag naging operational South Long Haul ay pwedeng gamitin ng LGU para magkaroon ng branch line o feeder line, no? Na siya naman yung magdadala ng mga pasahero doon sa mga stations ng South Long Haul. So, hopefully ay yung ibang mga LGUs ay ganyan din ang gawin, no? O kaya yung magkaroon ng initiative din sila na magamit pa yung mga old lines na hindi kasama sa bagong alignment ng South Long Haul. No? Isa pa, yung mga existing station ay i-preserve nila ayon sa kanila para for historical purposes. No? So, meron naman silang coordination sa mga government agencies responsible para sa mga historical areas sa Pilipinas, no. So yung mga yun i-preserve nila. Kung mapapansin niyo naman dun sa alignment ay yung iba naman mga alignment ay hindi naman gagamitin yung dun sa mga existing na stations, no. So, yung iba, tulad dito sa may Gumaka, yung old station dito, ay hindi naman na gagamitin. So, yan, pwede i-preserve yan para dun sa for historical purposes. No? So, yung mga plans nila na yung mga existing stations ay i-preserve. Lalo na yung mga hindi na magagamit. No? Although di ko na ipakita, no? Pero dito sa area na to, may mga station na
hindi na kumbaga iba-bypass na siya, no? Iba-bypass na siya ng South Long Haul. So yun yung mga yun for historical preservation na siya. Kaya yun yung maaari nilang gawin dun sa area na yun. Gaya di sa may Limanan din dito. Kung ano yung station na nandyan, pwede nilang i-rehabilitate and then i-preserve. No? Nasa LGU rin kung pwede rin lang gawing parang museum, no? So with coordination sa historical agencies, government agencies na responsible para sa mga historical sites, no? Bago dun naman sa ano, yung mga may mga alignment sila na inilayo nila dun sa mga possible na magkaroon ng risk for natural disaster, no? Kung makita natin dito sa example dito sa may Ginubatan, malapit siya sa Mayon Volcano. Bago ito yung mga possible na magkaroon ng possible mudslides dito sa area na to, which can affect ito yung old alignment. Ginawa nila, inilayo nila yung alignment ng South Long Haul para kung magkaroon man ng ganong event ay malesen, no? If not to eliminate, pero malesen yung effect nito dun sa alignment ng South Long Haul, no? Yun yung mga consideration nila para may iwas sa mga natural disaster, yung at ma-lessen yung disruption dun sa biyahe ng tren. So isa ring consideration nila ay yung rail and road intersection ay grade separated. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin hindi sila magcro-cross to each other, no? It's either yung rail ay nasa taas, may viaduct siya na dadaan sa over the road or under the road, no? So yun yung plano sa kanya. So kung makita ninyo dito, may mga list dito ng mga major na crossing niya, pero hindi siya dadaan in the same level as the road, no? Dito either for example dito sa Manila South Road, sa taas siya nung kalsada dadaan, may viaduct siya. Then dito naman kagaya dito sa TR4, dito sa area na to, sa ilalim siya ng TR4 dadaan. So, kumbaga grade separated siya para ma-lessen din yung aksidente dahil nga mabilis yung tren, no? And then para hindi nakakailanganin ng mga level crossings na makakapagpahinto rin sa mga sasakyan, no? So dito, sinasabi dito, meron daw 397 level crossings from Alabang to Legazpi, most of which are unmanned, walang tatao, no? Level crossing has been cancelled in the design of South Long Haul. So sa design niya ay wala siyang level crossing, sabi dito, no? So let's see sa implementation, no, kung paano yung gagawin nila, no? So yun yung either sa taas o sa baba siya dadaan ng kalsada. So dito naman dun sa mga plans para dito sa alignment, no, ng South Long Haul. So makikita natin dito, meron sila mga indications na ano yung configuration ng crossing niya. So dito natin sa unang page niya. So dito may legend siya, kumbaga pinakita dito. So ito ang flag na to, which means na rail over road o sa taas ng kalsada. Bago dito naman rail under road, no? So may sa ilalim ng kalsada siya dadaan, no? So makita natin dito
may mga street siya na pinakita. So, halimbawa dito sa JP Rizal Street, over the road siya. Ano tayo dito ng under the road. So, mostly over the road yung ano niya, yung pagiging crossing niya. Hindi siya dadaan in the level ng kalsada. So, at least hindi nakakailanganin ng parang yung pangharang, yung crossing boom, no? Para makadaan yung tren. So, yung tren, basta tuloy-tuloy lang siyang tatakbo dun sa crossing na yun. So, meron din naman mga ibang alignment na sa ilalim siya dadaan. Tulad nito, untitled road, pero nasa ilalim siya nung pinaka way.